I know, tayo pong lahat ay handang-handa na as we welcome the servant of the Lord, Pastor Ian, para malakas na palakpak po sa Panginoon sa buhay ng ating pastor. Sige po, para kay Jesus, mas malakas na palakpak. Lahat po ng mga nakaranas ng katagumpayan, kaganapan, kapunuan, at pati na rin po ng patuloy po na pag-aruga ng Panginoon at meron silang pasalamat, isa pa pong malakas na palakpak kay Jesus. Sa mga sinustain ng Panginoon, meron po, no po? Sa mga sinustain ng Panginoon at pinagpala ng Panginoon mula po noong January 1st hanggang ngayon at pati na sa darating po na coming years. At meron silang pasalamat at expectation kay Lord, malakas na palakpak pa rin po kay Lord. Amen. Good morning po sa lahat, no po? Sa atin po na nag-birthday, ngayon, happy birthday po. Kung kayo po ay dumaan na po ang birthday nyo, belated happy birthday. At kung naman po nag-anniversary kayo, nakaraan, belated happy anniversary. Pero kung anniversary nyo ngayon at bukas po o sa makalawa, patuloy po pagpalain kayo ng Panginoon. And then po, pakisabi po ninyo sa katabi nyo, advance Merry Christmas sa iyo. Amen. So, ilang araw na lang po, matatapos na ang taon na ito. At napakabilis po ng mga araw, no po? This is our second week of the month, for this month of December po. And then next po is the third week. And without po ng patuloy po na magkakaroon tayo ng desisyon to finish well, to finish victoriously, to finish joyfully, ang taon na ito, mawawalan po tayo ng direction, mawawalan tayo ng fresh fire from the Lord. Kaya yan po ang ating po na pag-uusapan ngayon. May we request you again po to please stand up and let us read the Word of God from the book of Hebrews, no po, chapter 12, verses 1 to 3. At patuloy po namin kayong in-encourage, kindly bring your Bible po para sa ganun lahat po ng mga pinag-uusapan natin at pati na rin po ng ating po ng mga tinutungayan, lalo po ma-master po ninyo. Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. I will be reading from the NASB 1995 edition of the Bible. At kayo po ng mga mayroong pong Bible, please open it up. I will be reading ang verse 1, sa inyo po ang verse 2, and then the verse 3, tayo pong lahat. Lahat nandun na, magsabi ng Amen. The Bible says, Hebrews chapter 12 verse 1, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2, kayo po. Verse 3, for consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. May the Lord bless the reading of His holy and powerful words. Tayo po muling manalangin at ilingin ang basbas ng Panginoon. Father, we welcome you and we receive once again, Lord God, the fullness that comes from you through our Lord Jesus Christ and in accordance with the power of the Holy Spirit. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagluwalhati, sa iyo ang pagsamba as you changes us from glory to glory. This we ask and pray in the name of one triune God, at ang lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Palakpan po natin si Jesus. Mapo na po tayo. Welcome again po sa presensya ng Panginoon. At this year po, this is the last month of the year of this year 2024. And true enough po na marami tayong gagawin
marami tayong i-accomplish, marami tayong tutugulin. Katunayan po, sugado lang mula pa po ng December 1 hanggang pong bago matapos ito at pagsalubong sa bagong taon ng January 1st, 2025, sugado lamang po that we will be so busy. At tutulo ang ating mga pawis, mapupuyat tayo, at marami tayong gagawin, ganito, ganyan, ganyan. At kailangan tayong magdesisyon po, ngayon pong umagang ito, that you and I must make a decision that you will finish ang year na ito, that you are strong, healthy, and victorious in Jesus. At kung wala po ang direksyon na yon, kung wala po ang desisyon na yon, pwede tayong pong mabuhay na because of too much stress, too much activity, too much na mga ginagawa natin, we will miss ang ating po na expectation na ang Diyos ay gagalaw sa ating kalagitnaan. Marami po ngayon po, at the start of December, nawalan sila ng lakas, nawalan sila ng fire, nawalan sila ng joy, nawalan sila ng passion for Jesus. At through this na binasa po natin on Hebrews, I want us na ma-focus po ang ating damdamin, ang ating puso, ang ating kaisipan, ang ating buhay sa gusto pong maganap ng ating Panginoon Kristo. The book of Hebrews po is mostly, sabi ng mga Bible scholar po, it was written by Apostle Paul, whereas the others are saying it is not written by Apostle Paul. Let me propose po na I will go for the nauna po na stand, and that is I will consider Apostle Paul for the sake po na 3 times na mention ang the just shall live by faith. Una sa book of Habakkuk, pangalawa po sa Romans chapter 1, and pangatlo dito po. And sa kanya pong napaglalarawan, ang layunin ng book of Hebrews is to emphasize to us that we have a better covenant, we have a better relationship, a better Savior or superior than angels, superior than sacrifices, superior than the high priest. At dumating po sa punto ang mga taga-Hebreo po na ito ay nakakilala kay Jesus. But because they are under po sa tinatawag po na Roman Empire po, sila ay nakaranas ng pagsubok, ng kapigatian, at ang iba po namatay o pinapatay. Ang iba po, sila po ay inalisan ng karapatan, inalisan ng mga kanila pong mga tinatangkilik. Ang iba nga po, ang sabi ng Bible, they were na pinalaya sa kanilang original place in whom the world is not considering them as worthy. At dumating sa punto po na dahil nakaranas sila ng pagsubok, ang kanila pong naisipan, they will go back to their old religion, to their old lifestyle. At kung minsan, ganyan po nangyari sa atin, no po? Yung pong nakakilala tayo kay Lord, we are so on fire, we are so in love with Jesus, we have received the grace of God, we have answered prayer, but somewhere along the line po, ay nagkaroon tayo ng mga difficulties, trial, temptation, and even setbacks. At dumating sa punto na sinasabi niya, Lord, is it worth it na ako ay manatili, na tapat, faithful sa iyo, tapos ganito ang nararanasan ko. Yan po ang naging temptation nila. Kaya pinaalalahanan po sila nang sumulat ng Hebrew na kung saan po that they need to go on. They need to finish the race that is set before them. They need to live victoriously na ang kanila pong mga kaisipan, ang kanilang mga pananaw, ang kanilang mga puso, ang kanilang paningin ay na kay Jesus. At sabi po ng Bible, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. The Lord is calling ang mga Kristiyanong ito manatili kay Lord. That's why binigyan ko po ng pamagat ang ating pag-usapan, finishing victoriously in this life. You and I must finish. Tapusin natin ang ating pong pamamalagi
dito sa ibabaw ng lupa, sa pagtahak natin sa buhay, na ikaw at ako ay strong, na ikaw at ako ay victorious, at lahat ng nagnanais doon, magsabi ng Amen. Can it be possible po na we can finish victoriously and joyfully the race that God has given us? Na in spite and despite po ng lahat ng mga nangyayari, meron kang trials, meron kang tears, meron kang temptation, meron kang lahat ng mga challenges that will try to stop you. Or even frustration, weakness in life, takot that surround us. Can you and I, na tagang makita natin, we can emerge victoriously. Our call in this life is a call to focus on our Lord Jesus. To be able to do it, kailangan meron kang isang nakikita lang. Lahat ng sangay, magsabi lang Amen. Dito po sa verses 1 to 3, let me propose ang lahat po ng panawagan po ng sumulat so that you and I will be able to finish well and victorious in this life. Number 1, sa verse 1, chapter 12 of Hebrews, look at this, brethren, and hear it. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us. Yung therefore, it is a conclusion of chapter 11. And what is in chapter 11? It is, na kung saan po sa Hebrews chapter 11 verse 1, ang sabi niya, therefore faith is the evidence of things not seen. At sabi niya, and the substance of things hoped for. For by it the elders obtained good report. At dahil po sila'y naniwala kay Lord, nagbigay po ng example ang book of Hebrews chapter 11 na mga great men and women of God who stood on their faith, who fought with the attitude na naniniwala sila sa ating Panginoon Kristo. And let me offer this po sa buo pong book of Hebrews na consider ng mga scholar po na ito is the hall of faith na makita natin. Ang sabi po doon, makita nyo ang dalawang muka ng pananampalataya. One side of faith is this. Ang sabi po ng Hebrews chapter 11, you can just check it out po. Pagbalik nyo sa bahay, ang sabi niya, sa magitan ng pananampalataya, sila ay nakatanggap ng kanilang mga inaasahan. They have obtained answers to their prayer. Ang iba po, ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 11, because of faith na sila po ay nagpatikom ng bibig ng leon. They have silenced the mouth of a lion. Or ito ay related sa panahon po ni Daniel. Tapos sabi niya, ang iba nagpabuhay ng mga patay. Ang iba po, ang sabi ng Bible, sila ay nagmanas ng tinatawag po na milagro na nag-cross ng landasin ang mga rivers na dinadaanan nila. The one side of faith is this, yung miraculous intervention ng Panginoon ay nandoon. Yung answer sa prayer ng Panginoon ay nandoon. Yung mga milagro, yung mga pagpapala, yung mga kamangha-mangha po na bagay, yon ay isang muka ng pananampalataya. But the other side of faith is this. Yon ang sabi po ng Hebrews chapter 11, ang iba sa kanila, sila ay na-persecute. Ang iba ay ikinulong. Ang iba ay pinatay. Ang iba kinuha ang kanilang ari-arian. Pinalayas sa kanila pong mga lugar. At tinrato silang basura in whom, ang sabi po ng book of Hebrews chapter 11, the world is not considering them worthy o karapat-dapat. Now, is this po, the two phases of faith. Hindi lang po sa panahon na tayo pinagpapala. Hindi lang sa panahon, you and I are receiving ang mga great answers prayer. Hindi lang sa panahon na kung saan po ang buhos ng lahat ng magandang bagay ay naranasan mo, kundi ang isa rin pong muka
ay kung saan sa panahon na ikaw ay dumaranas ng kahirapan, dumaranas ng problema, dumaranas ng karamdaman, dumaranas ng kawalan, ang Diyos ay patuloy buhay pa rin at nagmamalasakit sa atin. Amen po ba? So hindi lamang po sa panahon na everything is great, doing well, everything is answered prayer, but also during the time na meron kang problema, meron kang pagsubok, meron kang mga dinadaanan na mga bagay that crosses your heart, that gives worry o kaya times na parang difficulties, ang Diyos ay patuloy nagmamalasakit. And the Bible says, remember, the verse na gusto pong ibigay sa inyo, remember the many witnesses who have gone before us. Dumanas sila ng pagsubok, dumanas sila ng milagro, dumanas sila ng katagumpayan, dumanas sila ng kasakitan, pero they remain faithful to our God. You can remain victorious at matapos mo ang takbuhin na ito na ikaw ay matagumpay sapagkat mayroong mga nauna sa atin na dumanas ng katakot-takot na challenges and problems, difficulties, impossible situation. But because of their faith in Jesus, nanatili sila. At kung ikaw ay dumadaan ng pagsubok, dumadaan ng problema, dumadaan ng kasakitan, I want to encourage you, brethren, remain na ikaw ay nagtitiwala kay Lord. And everybody will say, Amen. Remain na ikaw. Tingnan mo ang mga nauna sa atin. Don't consider yourself, unique ang problem ko. Ako lang ang dumaganas ng problemang ito. Ako lang ang mga mayroong pagsubok to. No, brethren. Kahit ano po ang ating kalagayan, mayroon pong mga nauna sa atin na mas matindi ang dinaanan o kaya kamukhamang matindi ang dinaanan, pero nagtagumpay sila. All because they have trusted in the Lord. At lahat ng agree, magsabi ng Amen. Number 2, na makita po natin, ang sabi ng Bible, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance na patuloy po humahatak sa lahat and the sin which so easily entangles us. Number 2, I want us to remove everything that weigh us down. Remove everything na nagpapabigat sa atin. Traveling ang sa life na ito, nangangailangan magaan ang ating puso. Magaan ang ating espiritu. Magaan ang ating buhay. Kaya ano po ang mga nagpapabigat sa atin? Sometimes it is mga kasalanan. Mga bagay na nagpapadumi sa atin, kaisipan that is not in submission to God, or lifestyle that doesn't please God, or even ang ating pong mga pagkilos, nagpapabigat yan. Let go the things that weighs you down. Salita, gawa, kilos, pananaw, mindset, lifestyle, habit. Amen. So that you will enjoy life as God has planned it. Alam po ba ninyo na pag malaya ang puso, palagi kayong press ang mukha? Kaya tingnan po yung katabi nyo, press yan. Tingnan nyo. Opo. Nababawasan po ang mga pileges, wrinkles. Nababawasan. Yung kahit matanda na kayo, aabot kayo ng 100 taon. Meron pa kayong 100,000. Pero pag palagi po negative, palagi maramdamin, palagi selfish, palagi nagdududa, palagi you don't have time with the Lord, sasabihin ko po sa inyo, you're missing the best part of living, and that is an adventure with our God. Amen? The Bible says, listen, brethren, let us also lay aside every encumbrance na nagpapabigat sa atin. Iwan mo agad. Huwag mo ngayaang makasama mo hanggang 24 ng December. Another thing po, and the sin which so easily
entangles us. Yung pumupulupot, nagtatali, naglilimit sa atin, nagpaparalyze sa atin. Looking at the Bible from Hebrews chapter 11 to chapter 12, verse 1, the sin that easily entangles us is the sin of unbelief. Di po ba niyo napansin? Pag hindi ka naniniwala, hindi ka masaya. Lalo kay Lord. Hello? Pag kunwari, ikaw ay merong pong karamdaman at sinabi ng Bible that by the stripes of Jesus you were healed, if you don't believe it, you will be miserable o kaya you will lose hope. Pero pag naniwala ka, kahit mahirap ang sitwasyon, kahit difficult ang dinadaanan mo, somehow you have the grace and the strength and the power of God na kumilos sa iyo. Lahat ng agree, magsabi ng Amen. You must choose na maniwala kay Lord. At paano ito madedevelop? Romans 10:17, the Bible says, faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Kakailangan po, magbabad tayo sa Word of God. At lahat ng gagawin nyo, magsabi ng Amen. Number 3 that I want to say to you po, run the race with great patience which God has given to us. Sabi po ng Bible, Hebrews chapter 12, verse 1c. Remember this, brethren. Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. You and I have a race na ibinigay ng Panginoon na ikaw lang at ako ang makakatapos nun. Therefore, huwag mong tignan ang tinatakbo ng iyong katabi, ng iyong kapitbahay, ng kapwa nating kasama sa gawain, kundi ang tignan mo ay ang takbuhin na ibinigay ng Panginoon sa ating mga buhay. Lahat ng sangay, magsabi ng Amen. Meron po tayong takbuhin. Parents, you have a race to finish, just like me. Parents din po ako, maaaring kami nag-umpisa pa lang, bata pa lang mga anak namin, maaaring tapos na kang mga anak nyo, o maaaring nag-asawa na, meron ng apo, kayo, pero still, God has called you to raise up a generation that is on fire, in love, and passionate, and faithful, truthful to our loving God. Business people, students, elderlies, workers, you and I are called to run the race that is set before you, to be found faithful, to be found truthful, to be found humble, to be found na patuloy itinataas ang pangalang Jesucristo. At lahat ng gusto po yung magsabi ng Amen. Huwag mong takbuhin, huwag mong layuan, huwag mong iwanan. Do not abandon the race that God has called you. Kahit meron difficulties, kahit meron trials, kahit meron temptation, kahit meron problem, kahit meron po nakakulangan, be found faithful to the race God has called you. Amen. Sabi po ng Bible, let us run the race with endurance. Maaaring meron kang tinatakbo at gusto mo nang mag-give up. Run with endurance. Don't easily give up. Don't easily mag-quit. Kung kailan, ang sabi nga po ng ating pong kasabihan, ang sundalo, kung kailan nasusugatan, lalong nagtatampo. Ang sundalo, kung kailan nasusugatan, lalong nag-aawol? Hindi. Ang sundalo, kung kailan nasusugatan, lalong tumatapang. Amen. Kasi mo, this is where I stand, and I know He who began a good work in me will finish it, will bring it to completion until the coming of our Lord Jesus Christ. At lahat ng great finisher kay Jesus, magsabi ng Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Number 4, let me give this to you.
refocus again on our Lord Jesus always to finish well and victoriously in this life. Refocus. Don't remove your gaze, ang iyong tingin, ang iyong intentional, ang iyong solid, ang iyong focus na paningin kay Jesus. Verses 2 to 3, allow this word of God reverberated in our spirit. The Bible says, fixing our eyes on our Lord Jesus, the author and the perfecter. Sa King James, the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, ang sabi po ng Bible, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Jesus is a great, victorious finisher. At siya ang ating pinakamodelo. Maaaring sabihin natin, I'm a great quitter. Pag ikaw ay na kay Jesus, kahit naging kang quitter, magiging kang great finisher because the one that sustains you is Jesus. Amen. Siya ang mahawak sa atin. Siya ang nagselyo ng Espiritu Santo sa ating kaligtasan. Siya ang bumili sa atin mula sa palengke ng kasalanan. The one that has overcome the world is the one that you have pledged and me has pledged na magtatapat sa Kanya. Sapagkat ang buhay na ito, hindi na akin. Ang buhay na ito ay para sa Kanya. At lahat ng agree, magsabi ng Amen. Brethren, ang sabi po ng Bible, fixing our eyes on Jesus. May tanong po ako sa inyo. Kumusta na ang ating pong pagtingin kay Jesus? Huwag mong gayahin yung awit kahit konting pagtingin. Okay? Kailangan focus, intentional, deliberate, discipline, fix. Nantitignan mo si Jesus na kahit ano ang mga nangyayari sa iyo, dito po sa Bible ito, lahat po sila dumaranas ng problem, great difficulties, at meron po mga punto, mamamatay sila because of their love, of their faithfulness, of their passion for Jesus, and yet they remain immovable. Why? Because they have made up their mind. Ang Panginoon ay karapat-dapat paglingkuran anuman ang sitwasyon, anuman ang maranasan, ang Diyos ay mabuti at si Jesucristo ay patuloy paglilingkuran. Lahat po nang agree, magsabi ng Amen. Dito ko po tatapusin why Jesus is worthy and key to unshakable victory in our life. Why Jesus? Let me offer this. According to verses 2 and 3, number 1, is the author and the finisher, perfecter of our faith. Na ang kanyang inumpisahan, tatapusin niya. Niligtas kanya, hindi kanya bibitin. Patuloy kanyang isusustain. Katulad sabi ng Timothy, kahit hindi tayo tapat, mananatili siyang tapat. Amen? Kahit hindi tayo tapat. Wow. He remained faithful even though we are faithless. Sinong aamin? There are times we are faithless. Magtaas ang kamay. Opo. Yet God, yet Jesus, yet the Holy Spirit, He remained faithful. Remain committed to the Lord. Number 2, He received joyfully the curse na para sa atin. At ito ay kanyang dinala sa krus. The Bible says, cursed is he who is hanged on the tree, on the cross. Na yung sumpang yon, for a moment in eternity, and never to be repeated again. Dati hindi magkaiwalay ang triune God, pero bigla silang nag-iwalay because of sin na nasa akin at nasa iyo. And God cannot look happily sa sin. And yet, Jesus willingly bear it.
Nagkaroon ng struggle. And yet, ang sabi niya, not my will, but yours be done. Sabi po ng verse 2, we fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame. Lahat ng kahiyan, karumihan, lahat ng sumpa, kamatayan kinuha ni Jesus para sa iyo at sa akin, para ikaw at ako dati magdaday papunta sa impyerno, makasama niya sa kalangitan. Andyan po ba tayo? Kaya pwede natin isuklilan sa Kanya, maging tapat tayo, magpasakop tayo sa Kanya, at patuloy manatiling nakaangkla sa Kanya. Amen! Live our life pleasing before God, brethren. Huwag kang mabuhay para sa karangyaan, fame, glory, power, money. Yan ay mga palamuti lang. But the best life is in Jesus. Panguli po, our Savior alone is forever victorious and has all the power to save us. Sabi nga po ng Bible, no? Romans chapter 5, verse 8, nung tayo makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. Wala pang mabuting maganda sa atin. Wala pang mabango sa atin. Namatay na si Jesus. Ngayon, na tayo ay Kristiyano, nagkamali, nagkulang ka, at nagkasala, huwag kang lumayo kay Lord. Gusto pa rin niya na ikaw ay kanyang kalingain, iligtas, at patuloy gawing ganap at maging kamukha ni Jesus. Verse 2c, the Bible says, fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Natapos na po niya ang kanya pong misyon. Ano yun? Tubusin tayo sa ating kasalanan. At ngayon, dahil tinubos tayo sa kasalanan natin, kailangan tayong mabuhay para sa Kanya. Mabuhay na nagmamahal, nagtatapat, nagtitiwala, nagpapakumbaba, lumalaban, at patuloy tinatayuan ang ating pananampalataya. For our reflection, let me offer this po sa inyo. Have you got any mountains and rivers uncrossable before your life today? Mga pagsubok, mga challenges, naisip mo, hindi ko ito mapagtatagumpayan. Talagang hindi natin mapagtatagumpayan without Jesus. But in Jesus, you can overcome it all. Kumusta na po ang ating buhay? How are you holding on your life today, brethren? And I want to say personally, mentally, financially, and relationally, how are you holding on to your life? Pagkatiwalaan mo si Jesus, hindi yung magagawa mo. Is your relationship with our Lord Jesus well and growing? Or ito ay drying and dying? Make a decision today. Magkaroon ka ng sariwang pagmamahal, pagtatapat, pananampalataya kay Jesus. Today can become a huge difference for you and I to run again this life with fresh joy, fresh strength, and fresh start. Pag may itong pagpaliban, do it today. What are the things you need to release, to remove, to remember, and to refocus, to remain in the race of life victorious? At katulad ng sabi ng Nike, just do it. Just do it. Amen. Tayo po yung manalangin. Before we end up, we will just gaze in heaven through our song. Pero habang po tayo ay kumakanta, allow the Lord to search
to scrutinize o kaya po bisitahin ang ating puso, kaisipan at espiritu. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on. Go sing it again. There came the morning that sealed the promise. Your buried body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Oh, Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living. Come on, let's be a victory. Sing hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, you're my living Lord. Jesus Christ, you're my living hope. Praise be to God. Praise be to God. The author and finisher of our faith. Walls to victory. Finish strong, Jesus. Ito po ang aming mga buhay, Lord. Kasangkapanin ninyo as an instrument of righteousness, instrument of love, grace, mercy, carrying the message of salvation in Jesus. Continuously purify us. Continuously draw us closer to you. Pangarapin namin, Lord, ikaw lang at ikaw lang ang mapupuri sa buhay na ito. Change us, transform us, mold us, and continuously, Lord, give us your heart to honor you and to love you all the days of our life. Church, receive the grace of God. May the love of the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit remain to one another from this time forth and even forevermore. Go with God, represent Jesus, and walk with the Almighty God. Sa Kanya ang papuri, sa Kanya ang pagluwalhati. Everybody will say, Amen.